likely, I would like to warmly welcome you to our UPCAT Final Coaching Program 2025. So again, I'm Miss Yang Tayone. I'm the program lead and instructor sa Keep Up Sets Review. So we are just a few steps away from one of the most important academic milestones in your student life, no? Pansin na pansin ko talagang pinaghahandaan, though na nahihirapan tayong i-balance yung pag-aaral natin dito ngayon kung grade 10 pa kayo or grade 11 and currently sa pag-prepare ng uh, pag-take ng UPCAT. Okay? Magte-take kayo sa University of the Philippines College Admission Test or UPCAT. So today's session is designed to help you sharpen your skills, reinforce your key concepts, and boost your confidence so you can perform your best on exam day. This is not just another review. This is your final stretch. Okay? Final stretch na talaga. Ito na talaga. Huling bira na. Huling ibibigay din namin sa inyo. So stay focused, take notes, and don't be afraid to ask questions after. Remember, this is your moment. Let's make it count. Okay? So, ang tanong ko para sa inyong lahat, ready ka na bang maging susunod na isko at iska ng bayan? So, meron na? Sinong ready na? Ready na ba kayo? Ready na ba? Gusto kong marinig yung ano na yun eh, kung handang-handa na ba ang lahat? Dito sa atin, sa Zoom. No, ready na ba ang ating mga students? Oy, nakaano lang. Oo, yon. Heart. Hmm. Ready na? Oh, marami nag-heart. Dito din, dami nag-heart. Okay? So, yan. Tingnan natin. Ready na kayo? Yan. Sige. Sige, saan sa tingin niyo yung parang ano pa? Gusto niyo pa sana ano, parang feeling yung bitin pa kayo. Gusto niyo pa sana gusto niyo pa sanang ihabol, no? Kung if ever, meron pa ba kayong ihahabol, no? Kasi halos siguro meron na lang tayong 4 days, no? Pero regardless kung ano man yan, ibibigay pa rin ng keep up yung pwede namin maitulong sa inyo para maging susunod, no? Na isko at iska ng bayan. Okay? Sige, so meron nang sabi naman po, ready naman po kami. Oh, ready na. So, dapat ready na rin kayong makinig sa atin today. So, ang ating final coaching for today is magbibigay kami ng helpful tips. Siyempre, yung tips na ito, hindi lang to nagmumula sa akin, no? Siyempre, meron tayong invite na 2 speakers for today. So, mamaya i-introduce din natin sila bawat isa. So, maybe, kung nakita nyo na doon at nag-aabang kayo sa aming Keep Up page, nakita nyo na kung sino yung dalawang, ano natin, no? Latinang maganda nating mga instructor sa araw na ito. And then, sunod, magkaroon din sila mga important message na bibigay din sa atin kasi, syempre, parang days na lang guys, wala na nga 5 days, no? Pupkat na. So, meron silang huling pwedeng ibigay sa inyo. And then, lastly, pwede kayo mag-ask sa kanila ng mga tanong. Kung ano man ang pwede nyo ibigay. So, huwag kayong mahihiyang magtanong sa kanila kung kinakailangan. Okay? So, ito yung chance ninyo para talagang makilala din. No? Makilala yung instructors natin. And then at the same time, para mas makakuha talaga kayo ng tips. Kasi sila, ang pinakatamang tao magbibigay sa inyo. Kasi sila ang merong mga success stories. Okay? Yung success stories na to, hindi naman siya yung parang overnight. Siyempre, papakita din naman nila, i-share din nila sa inyo yung mga tips, yung mga message nga na yun na meron din mga ups and downs. Pero dahil dun sa mga ups and downs na yun, dun sa mga barriers, sa mga iba't ibang pinagdaanan nila, and yung iba while preparing for UPCAT, and yung isa naman po natin ay newly grad sa UP, makikita natin paano naging talagang inspirational, no? At naging makabuluhan yung kanilang mga stories. Okay? So, ready na ba tayo? So, magsa-start na tayo agad-agad. Before we begin, allow me to introduce the incredible people joining us today. Pero dun muna tayo, dun sa ating first speaker. Siguro, kilalang kilala na natin ito, no? Lalo na ng mga instructors natin, ay natin ng mga enrollees natin, mga tips students natin, and especially, no, pinicture din siya ng Kipap lately dun sa aming page na si Miss sa Chika, sa Gisa, no?
Siya ay 2022 UPCAT passer and graduate siya ng Bachelor of Science in Chemical Engineering. So nag-aral siya sa University of the Philippines, Diliman. And then itong pinaka talagang nakakatuwa kay Miss Chika, siya ay graduate din ng as summa cum laude. Okay, so ito si Miss Chika talagang package din to. Hindi lang siya matalino and I met her personally. Mabait din to si Miss Chika. So after nito, pwede nyo rin siyang tanungin, no? Tanungin ng mga pwede nyong itanong sa kanya. Pero for now, um, makinig muna tayo sa kanyang inspirational talk for today. So again, si Miss Sachika. Okay, so hi everyone. Thank you po, Miss Yang, for that introduction. Kumusta naman kayo? It's me again. Sana di pa kayo nagsawa sa akin. I'm so sorry I won't be able to turn my camera on kasi wala pa kaming internet connection and mahina yung data ko. Sky fiber baka naman. Anyway, so ayun, malapit na ang UPCAT. So today, quick final tips lang before you take the exam. So hindi na to review, pero more on strategy na. Kasi at this point, 'di ba, knowing how to take the test is just as important as knowing what's in it. So I know karamihan sa inyo ay nanood na ng countless videos on tips for UPCAT and baka nga like nakita and naalala niyo pa yung talk ko ng day one ng free UPCAT review. So today I won't be repeating those. Instead, I'll try to give other tips na hindi ko ata nasabi last time. Since malapit na yung exam, let's focus more on how to think during the exam. So yun yung mindset and habits that can help. Ayun, next slide po. So ayun, tip number 1, learn to skip. So kapag super tagal mo na sa isang item, move on ka na muna to the next. So if for example, let's say dapat around 1 minute ka lang per question. Tapos na-feel mong super tagal mo na sa isa, so skip mo na muna. Baka maubos lang kasi yung oras mo and it's it's very important that you feel confident throughout the exam. So if you get stuck sa isang item, tapos pinilit mo siya ng pinilit, minsan nakakawala pa siya ng momentum, 'di ba? So, and minsan may clue sa ibang tanong na makakatulong doon sa una mong na-skip. Like the exam is literally helping you cheat if you're just paying attention. So, balikan mo na lang later. So for example, ito, if you see these two questions, di ba? Number 1, let's say sinabi niya na salts are formed when an acid reacts with a base. So which of the following is a salt? Yun, A, B, C, D. Tapos, let's say na hindi ka talaga sure. Tapos later, pagdating mo sa number 7, you see this question, di ba? Ammonium nitrate formed by the neutralization of nitric acid and ammonia is commonly used as ganon, ganon, ganon. So, ayun, from the question sa number 7, nagkaroon ka ng clue, di ba? Neutralization. That's an acid plus a base. And ang product nun ay salt. And they're telling you that ammonium nitrate is made from nitric acid and ammonia. So, that's from an acid and a base. So, kinoconfirm nila that ammonium nitrate is in fact a salt. So, pagbabalikan mo yung earlier item, alam mo na C yung sagot. Okay? Next slide po. Ay, tip number 2, read all of the choices. So let's say, for example, sa tingin mo, letter A na yung sagot. So, sinagot mo agad. Pero remember that the choices are made to confuse you. Magmumukha yan silang tama. Kaya, kahit confident ka sa sagot mo, read all of the options. Here's an example. I'm also reviewing kasi for my boards. And nadali ako sa tanong na to. Just ko number 1 pa lang mali na agad ako. So I don't think you'll encounter this question sa UPCAT. Pero pinapakita ko lang as example. Okay, so which of the following is considered as the Euler's constant? So now, many students, including myself, will choose letter B kasi it's the famous Euler's number. But the question asked for Euler's constant, hindi yung number. So the correct answer is actually letter C. Itong Euler's number kasi yung E, this is around 2.718. So ito yung ginagamit sa
natural log, yung mga lnx, ganyan-ganyan. So kapag narinig mo na growth, like decay, like like mga exponential function, ayan, most likely si Euler's number yung gagamitin mo niyan. Itong Euler's constant, yung symbol gamma, this is around 0.577, and it shows up in higher math, like number theory, yung mga limits. Pinibigay ko lang siya as example here. Kasi this is like the kind of detail that can cost you a point if you don't read carefully. So, always go through all of the choices kahit na may isang sagot na familiar na. Pero don't read the choices first, Tren. Like, read the question muna, tapos try to answer. Bakit? May confirmation bias kasi tayo. Ibig sabihin, once you see a choice that looks familiar or feels tama, your brain starts trying to prove that choice right, di ba? Even if it's not. So dahil nakita mo na siya agad, parang your brain locks onto it and starts filtering the question to fit that answer. So read the question muna, tapos try to answer it by yourself, then check lahat ng choices. Okay? Next slide po. Tip number 3, comprehend the question. So there are questions where the wrong choice looks mathematically okay, but hindi niya talaga sinasagot yung mismong tinatanong. So lalo na pag average speed problems like this one. So let's say a car travels 60 kilometers at 30 kilometers per hour and then returns 60 kilometers at 60 kilometers per hour. What is the average speed for the entire trip? Now, if if you just take the average ng two speeds, you might say na 30 plus 60 over 2 plus 45 kilometers per hour. And nasa letter A siya. So ito na ba yung sagot? Hindi. You're not being asked for the average of the speeds, but the average speed for the entire trip. I know that sounds so confusing, pero the key here is you need to know the difference between arithmetic mean and harmonic mean. I know you know the difference, pero more importantly, dapat alam nyo yung application. Usually, they describe a situation where nag-average ka ng rates, like yung speed or work rate, mga flow rate, ganun. In those cases, it's probably the harmonic mean that you need. So, nilagay ko yung solution last minute sa lower right kasi I realized hindi ako makapag-annotate. So, the average speed is just total distance over total time. So, pag kinompute mo yon is 60 plus 60. So, that's 120 kilometers. And if we rearrange yung formula ng speed, total time is just distance over rate, di ba? So, sa first leg, that's 60 kilometers over 30 kilometers per hour. So, 2 hours in time mo nun. The second leg, that's 60 over 60. So, 1 hour. So, your total time is 3 hours. So, to get average speed, that's 120 kilometers over 3 hours. So, that's 40 kilometers per hour. The correct answer is letter B. So, di ba, iba siya sa 45. So, be very careful lang when answering. Okay, next slide po. Tip number 4, choose the best answer. UPCAT is not always looking for just a correct answer. Sometimes, more than one choice is technically tama, pero isa lang yung pinakatama talaga. So, another example sa review namin, ginamit na talaga yung review namin. What do you call a real number that cannot be written as a quotient of two integers? So, yung sagot dito is letter B, irrational numbers. Pero yung letter C, technically tama rin siya. Pero kasi, transcendental numbers are a subset of irrational numbers. Pero the question is asking for the general term. Kaya the best answer is irrational. Okay? Sige, next slide po. So final reminders, stay off social media. I know it's hard, kahit nga ako hindi ko kaya. This week, the worst thing you can do is scroll sa TikTok, sa Reels, sa Shorts, even on your break. Parang pangit pa rin yun on your break. Kasi akala mo nakakapagpahinga ka, pero actually, pinapagod mo yung brain mo. Ang daming like information na pinaprocess habang nagsuscroll ka. Pero wala ka naman talagang naaalala, di ba? Like, try mong balikan kung ano yung pinanood mo 30 minutes ago sa TikTok.
you won't be able to remember it. Kasi it's fast content. And the thing is, nasasanay yung brain mo na sobrang bilis. Like, nasasanay siya sa fast dopamine. So, when you're studying kasi, or when you're taking the UPCAT, kailangan mo mag-focus. Di ba? You need to analyze, gano'n, magbasa ng mabagal. So, if your brain ay nasasanay na sa fast dopamine, parang nahihirapan siyang mag-focus. So, tanggalin mo muna yung apps. Or kahit ilayo mo lang yung phone mo habang nagre-review. I understand though. I was like you. Like quite literally a month ago. So, I understand your na mag-scroll and mag-scroll. And I don't know if this is a thing with everyone. But I find that I tend to scroll when I'm trying to get things off my mind. Like example, nag-send ako ng message to someone, tapos kinakabahan ako sa magiging reply niya. You best believe I will open TikTok almost instantly the moment I hit send. Kasi ayokong isipin. Diba? This is actually related to my second point, which is to build the second brain. Kasi for example, let's say ikaw yung hindi pa nagre-reply. Like sa email, tapos di ko pa nire-replyan. This happens to me all the time. Like, nagplano na sana ako mag-aral, tapos biglang maisip ko na, hala, di ko pala na-reply yung email. Now, imagine you have so many of those things na hindi mo pa na-address. What's gonna happen is lagi kang distracted. Wala ka ng external distractions, pero your mind itself is distracting you. Ang dami mong iniisip to the point na parang na-overwhelmed. And I don't know about you, pero ako, I tend to open TikTok talaga when I'm overwhelmed. So, my tip para makapag-aral talaga is gawin mo na kung ano man yung nagbabother sa'yo. If it takes them less than 5 minutes to do, like, example, kahit magtapon ka lang ng basura, ganun, gawin mo na. Pero, paano if you can't really address the thing agad? Like, example, may errand ka, pero bukas pa siya pwedeng gawin, or may gawa, you make a second brain. Pwedeng notebook, like sticky notes, Google Action, whatever, ano mo yung gusto niyo. Ako, I don't actually use Notion. Parang ang hirap niyang gamitin. Kailangan mo pa ata mag-master sa computer engineering to insert a photo. But ang hirap na talagang i-navigate. But the point is, you don't let your brain carry everything at once. Kasi your brain is a great thinking tool, pero it's a terrible storage device. Parang ang dami niyang tabs na naka-open and lahat sila naglo-load sabay-sabay. Pag sa computer mo at anong mangyayari, di ba? Naglalag. So, instead of forcing yourself to forget or ignore things while studying, ilagay mo siya somewhere. So, essentially, I'm just saying, you make a list. Di naman kailangang maganda. What I do is I like to use yung calendar lang sa phone ko. If I have something like a deadline or an event. Pero plan to finish this requirement today. Pero ganun, in 2 days pa siya due. Hindi ko siya nilalagay sa calendar kasi it's not a deadline. It's something I want to do today. So for that, I take any piece of paper, tapos literal na I list down the things I want to do today. And if in the middle of studying, naalala ko na, hala, tatawagan ko pa pala si ano, I will write that down. O, diba? Wag mo munang gawin kasi that's gonna take a lot of time. Susulat mo muna and then you go call when you have a longer break. The important thing is, it is out of your mind. Diba? This is also why I journal. Literal na, when I feel like my thoughts are spiraling or ang dami kong naiisip, I stop my timer and I sit down. As in, I just allow myself to think. And if I find myself thinking of overwhelming thoughts, I go address the things that bother me or sinusulat ko sila if I can't address them agad. Kasi ang bigat niyan sa mind mo. And when you're studying, you want a clear headspace. Okay? Number 3, you don't need to know everything. Okay? Please do not panic. Kasi you don't need to know everything to pass. But what you can do is increase your chances by learning just one more thing. Kung example, meron kang 4 na topics na hindi mo pa alam. Don't panic. Pag tingin mo, di mo kayang ihabol yung 4. Just remember na if you just learn just one more topic, then you increase your chances of passing. So relax lang. Don't like you don't need to know everything talaga, 'di ba? Especially kung time na mismo ng upkat, relax lang kayo. Don't panic. Okay, so that's it. Sana may naitulong naman ng tips ko. Medyo iba sila compared to the first day. And sana ayun,
Good luck sa inyo. Go, guys. Ayun. Okay. Thank you, Miss Chika, no, for that. Quick lang siya, no, pero very, ano siya, practical. Tips yon. Kasi even din sa akin, no, nag-board exam ako, no, ginagamit talaga yan eh. Sabi nga, sabi ko last time na, exam taking is a strategy. So, lahat yung strategy, yung in-explain talaga ni Miss Chika, no? Tapos hanggang ngayon, nagagamit niya pa rin, no, sa pag magtitake siya ng board exam. So, talagang you need a plan. So, kailangan talaga mag-plan. So, pag failing to plan is planning to fail. So, yun pa lang dapat mag-plan kayo. Actually, yun eh, parang let's say 3 days na lang, upka, 3 to 4 days, no? So, totoo yung sinabi ni Miss Chika, you need to avoid muna no, sa social media. Totoo yan. Kailangan nyo muna mag-rest doon. Siguro 3 days lang naman, 3 to 4 days, hindi yun mawawala. Siguro pwedeng nandiyan lang na social media messenger, kasi yun na talaga eh, no? Hindi na mawawala sa atin yan, means of communication natin yan. Pero yung pagsuscroll, no, ang kinakain talaga yung oras natin dyan and talagang napapagod yung brain natin doon. Hindi talaga niya kakayanin. And pag nag-stay off ka rin sa social media, nare-refresh yung utak mo. Siguro yun na lang yung ano, no, i-summarize ko lahat. Kasi yung mga unang sinabi ni Miss Tika, mga strategy na yun eh, no? And very practical. And yun nga, you need to ano eh, failing to plan is planning to fail. So, totoo. Pero ito yung isa din na pwede kong i-add doon, na totoo yan, no? Avoid muna natin yung social media as much as possible. Ano muna kayo, mag-relax na yung brain niyo. Hanggat maaari. I mean, mag-relax, mag-focus lang kayo doon sa priority niyo. Sinasabi niyo nga, ang daming deadline sa school, tapos mag-uup ka, doon muna kayo mag-focus. Kasi kapag sinama niyo rin yun, 50-50% muna sa dalawa. Kasi kung sinama niyo, I mean, siguro 70 kung kaya, 70% sa UPCAT, pero kasi pag pinasok nyo rin sa percent yung ano, yung social media, why, no? Why you're wasting your time na hindi naman siya urgent? Okay? So, yan, no? Thank you mo kay Miss Chika, yung mga practical, no? So, now naman, next naman tayo sa ating next speaker, no? Etong si Miss Chika and si Patricia, nag-meet na to sila eh, no? Hindi siya planado, nag-meet na sila. Tapos, pareho din sila, no? UPCAT, passer din siya ngayon, 2025. Tapos, kung sino sa Chika Chemical Engineering, no, sa um, Manila, sa Diliman to be exact, siya naman UPLB, and then UST SEI Scholarship Qualifier, so yon, ayun din, ang galing, no? And graduated senior high school at Faith College, Fidelis Senior High, and received second honors with honors, okay? So, yan ang ating isa sa ating mga K-pop tips, no, sa ating last batch, no, si Patricia Kit I. Bautista. Okay. Yan. So, hello po everyone. I'm Patricia Kate Bautista. You may call me Patricia na lang. And I applied to the University of the Philippines, Los Baños, with my first course choice, which is BS Chemical Engineering. And I passed the UPCAT with my first course choice, and also the BAT State UCAT, or the Batangas State University College Admission Test, with also BS Chemical Engineering. So what motivated me to apply sa top university was my eagerness to learn at a school na makakatulong sa akin para maging best sa field and to have greater connections. So, syempre, I applied to UP kasi nga one of the big four. So, and also, gusto kong matawag na isang scholar ng bayan. Ayun. And na-mention kanina na I was in the pilot batch of Kipap's SETS review, meaning we were the first batch for the college entrance exams review. So, ayun, why chemical engineering? So, napili ko yon dahil in my early high school years, nagustuhan ko talaga ang math and science subjects. For science, specifically ang chemistry. So, naging inspiration ko yung isa kong teacher na gusto rin maging chemical engineer. So, naisip ko na, yun, parang na-idolize ko siya. So, ayan. And I also want to be able to work sa
clean energy industry. Kasi nga, alam naman natin yung global warming. So, grabe ang effects nito sa ating planet Earth. Yan. So, gusto kong makatulong. And next slide po. So, now for my preparations. And detailed yung mga sasabihin ko. So, sana mag-take notes kayo. And ma-check nyo ito like 2 days before na inyong schedule for the UPCAT. Yeah, ayan. So, for the college entrance test, dinivide ko ang mga preparations ko na ginawa into mental, academic, physical, and spiritual. So, for the mental prep, decide talaga if gusto mong pumasok sa school na pag-a-applyan mo. In my case, it is UP. So, also, you have to have a backup kasi we all know na mahirap naman makapasok sa UP but it's not impossible if you prepare. So, for me, I also applied to Batangas State University dahil siya ang National Engineering University. So, you have to research then about your backups. And recommended na at least 3 ang inyong applyan just to be safe, ganun. 3 to 4, ganun. And research about the program you're about to take. Dapat ay willing ka talagang aralin yon. Maraming cases na ang nakuhang course sa UPCAT ay hindi talaga yung gusto yung kunin for the long run. Kasi, di ba, nagbabago ang isip. You have still 1 year before mag-college kayo. Kasi, 2025 na and 2026 yung inyong enrollment sa college. So, yun. Posible pa rin mabagong inyong isip. Like me, mas ginusto ko na BS Chemistry na lang. Pero, ayun, naisip ko na, itry ko na lang muna ang chemical engineering for 1 year. Then, decide na lang ako if gusto kong lumipat. So, ayun, research a lot. And take responsibility sa mga kailangan yung ihanda. And take initiative to know about the test na iti-take mo. Like, ngayong ginagawa natin na preparation, alam ko na nag-prepare na kayo for months, weeks, and ayun, magiging worth it din yan. Do not wait till the last minute to decide and to do things. So yun, dapat careful and rigorous planning ang inyong gagawin, guys. So ayun. And most importantly, do not stress yourself out too much. Kasi pag na-stress ka, yun, bababa na yung motivation din to study. And syempre, ayun, mental health nyo din. I-prioritize nyo yan over your uh, need to study. Kasi important talaga yan. And pull yourself together. Mas okay nang ibigay mo lahat mo ngayon kaysa pagsisiyan sa dulo na hindi mo nagawa ang lahat ng makakaya mo. So, ayun. And also take time to do daily affirmations. So, just for example, daily affirmations ko, I I want to be able to learn today. Uh, I so wala akong maisip on the spot. So, kung ano lang yung gusto nyo ma-achieve for that day. And okay lang din if hindi kayo makapag-study, if ang ginawa nyo lang ay mabuhay, okay lang din yun to take a break. So, just remember na pull yourself back up and keep on going for your and SET's journey. And now for my academic prep. So, gather a lot of uh, reviewers and maraming nakikita na organized na and kailangan lang talagang hanapin. So, and ito ang aking motto sa academic prep ko. Always keep things organized. So, dapat maayos yung iyong aaralin. So, halimbawa, for science, dapat naka-categorize siya for, halimbawa, biology, chemistry, physics, ganon. And you have to have a schedule for them. So, yun. Uh,
included na siya dun sa organization. And also, start early. So, if hindi ka nag-start ng maaga, and about 1 month before ka lang nag-start mag-review, so medyo hindi magkakasya lahat ng high school na lessons in just 1 month. So, mas magandang mag-start ka ng mga 6 months siguro okay na for the preparation of the UPCAT. And also make flashcards. Yun yung aking ginawa din. Index cards yung aking ginamit. So, 1/4 and 1/2 for the formulas and concepts na need sa uluhin, especially for math and science. So, ang coverage ng UPCAT ay concepts from grade 7 up to senior high school. Kahit yung grades na kinukuha lang ay grade 8 to grade 11, yung topics na kukunin nila ay from grade 7 to grade 12 possibly. So, ayan. In terms of grades naman, na-discuss na naman siguro sa inyo to, yung if junior high school ka pa lang, need nyo na ibigay yung best nyo para may mas mataas na chance na makapasok sa school na gusto nyong pasukan. In UP's case, ang 40% ng UPG ay nakabase sa grade 8 to grade 11 grades. And the 60% is from the OFCAT. And ayan, for my physical prep, make sure to eat healthy meals every day and drink plenty of water. Yan, important yan guys. So wag niyong kakalimutan para may energy kayo na mag-aral. Kasi if wala kayong energy na mag-aral, paano papasok ang ah, information? Paano niyo ma-absorb yon habang nag-aaral? So, yan, you need to have it. And a proper sleep schedule. So, ang recommended na hours of sleep natin ay 8 hours. So, if hindi talaga kaya, pwede kayong bumawi ng naps during the day. Diba, sa hapon, ganun. For my sleep schedule during my preparation sa UPCAT, around 10 p.m., natutulog na ako. Earliest ko, 9 p.m. And nagising din ako on time, around 7 a.m., 6 a.m. Ayan. Kasi hindi rin maganda na nag-oversleep tayo. Kasi pag sumobra din yun, pagising mo, feel mo pagod ka pa rin. It's actually science-based yun. So, yun. Especially before the day of the UPCAT. Important na well-rested kayo. Hindi nyo gusto na antok kayo during the test. Hindi nyo kayang sagutan yung test if wala kayong pahinga. So, kahit mas need nyo mag-review, mas need nyo ang pahinga. Kasi, bale wala din ang review if, yun nga, hindi nyo kayang magsagot. And also, exercise. So, take a walk daily and, nabawa, mga 1 to 2 kilometers, okay na yon. Kasi, ang sinasabi naman ng mga doctors, walking is the best exercise. Kahit hindi na kayo push-ups, mga, ano, anything na, kahit wag na yon. Basta, take a walk na lang if wala kayong time to do uh, rigorous na exercise. And finally, for my spiritual prep, make sure to pray daily for God to guide you throughout your journey so that He may grant you your wish of studying at a top university. So, if kung ano man ang religion niya, that's fine. Kayo na bahala if gusto niyo sundin ito. Optional lang naman ito, but it will give you peace of mind if magagawa niyo rin ito. So, everyday ko talagang ginawa ito and yun, successful naman yung aking pray. Next slide po. So, yun. Study routine nyo rin must be consistent. So, hindi pa ako totally nagre-review nung may pasok pa ako because of a busy schedule. Pero nagawa kong umattend ng ilang free review sessions. Doon ko nakilala ang Kipap sa free review sessions nila sa nakita ko sa Facebook. So, and I formally started reviewing around June
up to August. So, June, July, August. So, 3 months. 3 months lang ako nag-review. So, and also I maintained a strict, strict schedule due to having online lectures then sa Kipap. So, nandito sa slide ang schedule ko. Monday, Wednesday, Friday, gather materials sa hapon. Usually around 3 p.m. ko siya ginagawa. Then, active recall sa gabi. And 7 p.m. ko naman to ginagawa. Ang dinner ko that time ay 6 to 7. So, 7, nagre-review na ako. Tuesday, Thursday, and Saturday, yun ang schedule ng lectures ko. And answer mock tests after. So, yan. And important na magkaroon din kayo ng rest day. For me, it is Sunday. Sunday yung family time ko and my church. So, yun. You need to have a balanced social life talaga. Bukod lang sa pag-aaral. Para hindi naman kayo masobrahan. And, ayan. Besides sa K-pop, nag-join din ako at gumawa din ng study group. So that may iba akong mapagtatanungan during the review. So I hope na may naging friends kayo with your other K-pop reviewees. Ayan. Sa batch namin, yung tawag namin sa isa't isa ay K-pop peeps. Ayan. So, naging friends kami, then nagkaroon ng updates, nagtanungan kami sa isa't isa, nag-share ng experience. So, ayun, important na makipag-socialize kayo sa isa't isa. Ang study group ko with outside K-pop pala, 7 to 10 p.m. yung schedule namin nun. And yung sa friend group ko sa K-pop, 8 to 11 p.m. yung session namin dati. So, important din na bukod sa lectures, pagkaroon pa kayo ng other review sessions. So, yan. Dun sa group na ginawa ko, ako rin yung nag-manage ng mga subjects na aralin. So, we focus sa weaknesses. Yun talaga yung dapat tandaan nyo. Weaknesses yung dapat tutukan nyo para ma-hone yung inyong skills. Para hindi nyo na sila weakness. Maging strengths nyo na sila. So, next slide. Yeah, ito yung main focuses ko pa. So, a lot more time to study the science subtest, including chemistry, biology, and physics. So, yan. Dito kasi ako pinaka nahirapan during the UPCAT. Sa math na subtest, sakto lang kasi nga may mga pagbabasehan ako na formulas na sinaulo ko. Kapag dito naman sa science, may mga concepts talaga na malalalim. So, halimbawa sa biology, yung Punnett square, hindi lang siya yung cross na yung ginagawa. Meron pa talagang specific na details na included do sa UPCAT. Hindi ko na-focus yun. So, ayan, siguro focus din kayo dito. And memorize important math formulas. Included na dito yung areas, surface area, quadratics, permutations and combinations, and series. So, yan. Katulad ng sinabi ko kanina, gumawa kayo ng flashcards or magsulat kayo sa index cards ng mga formulas na kailangan. Hindi naman need na mastered, halimbawa yung calculus. Since 2 to 3 questions lang yung included nung nag-exam ako. And I think may integrals din, pero iisa lang siya. Pero it doesn't hurt naman kung aaralan nyo din. And also taxes. Ayun, taxes, discounts. Madaming questions about doon sa math. And memorize also the multiplication table for fast calculations. So ito expected na talaga to na sa ulo nyo yung multiplication table. Kung sa ulo nyo na yung up to 1 to 10, siguro idagdag nyo na hanggang 20 para kapag nagtitik na kayo ng test, hindi nyo na siya kukumputin. Alam nyo na siya sa isip nyo. So, yan. Practice yung fast reading nyo din. Pwede kayo maghanap ng online books. Marami naman na nahahanap na passages, short passages na take
dun sa mga previous na upkat. And also read the questions first before finding the answers in the given text. Yan ay para dun sa reading comprehension. Yan, tandaan yan. And lastly, there are trick questions na you may think that you have to check for grammar. But it's about current events or history. Yan yung important tip din na apply ko dun sa language proficiency ata siya. Yun. So, yan. Next slide po. Ayan. So, important ito. Important. My time allotment for each upcut subtest. So, for dalang prof, 30 seconds per item. So, dapat in 1 minute, makadalawang items kayo dito. So, yan. Important talaga na naintindihan nyo yung mga lessons na inaral nyo before para masagutan nyo ito ng mabilis. For math, 1 item per minute, and also for the science. Sa science ay dapat siguro mas mahabang time, pero ginawa ko ng 1 minute. Kasi pag may sumobra kang time after the test, you can still review and rest. And for the reading comprehension, 45 seconds per item or 4 items every 3 minutes. So, ayan, yan ang sinunod ko nung nag-exam ako sa UP. Next. Yan. General tips. Do not review the day of your upcut before the day the day of your upcut and the mismong upcut day. Kasi ma-overwhelm kayo if ginawa nyo ito. And siguro wala nang papasok sa isip nyo if ginawa nyo pa rin to kahit anong sa ulo pang gawin nyo before the upcut. Dapat relax na lang ang mind nyo para hindi kayo magpanic, calm lang inyong mind. Focus kayo sa pagsasagot. And always prioritize rest. Never study tired. So yun na, sabi ko na rin to kanina, prioritize nyo yung pahinga. And on the day of the exam, double check your things if dala nyo talaga lahat. Bring food and water. And sa food, I suggest na energy bar or choco bar na lang. So, ayan. Yan. So, siguraduhin nyo talaga na naintindihan nyo yung lessons na inaral in the past few weeks, not just memorized. So, and also, bring an analog watch to monitor your time during the test. So, hindi pwede yung mga digital watches kasi nga possible na samsamin sila ng mga proctor sa exam. And mag-CR din kayo before the test or kahit pag binigyan na kayo ng time ng proctor na before mag-start talaga yung test, take nyo na yung time na yun para mag-CR kayo. Pwede naman kayo mag-CR during the test, pero syempre, i-maximize nyo yung time nyo and wag kayo mag-aksaya just to go to the comfort room. So, yun. Next po. Ayan. So, ito na yung pinakakwento talaga ng aking upcut journey. So, yun. At the day of my upcut, noong August 11, 2024, Sunday yun, and 6 a.m. ang schedule ko. Halo-halong tuwa, kaba at sabik yung naramdaman ko. Actually, nagkasakit pa ako a few days before the upcut. So, kinabahan talaga ako kasi iniisip ko na, ala, baka hindi agad ako kumaling, baka hindi ako makasagot ng ayos. So, yun. Pero it went well naman in my case. Ah, excuse na.
Sorry po. So, yan. Nasa na? So, yan. It went well naman for my case. Naalala ko rin yung mga pamahiin na sinunod ko noon. Pero, disclaimer lang, hindi ito mag-guarantee na makakapasa kayo. Pero wala rin namang mawawala if susundin nyo ito. Bali, ang ginawa ko lang ay yung pagsuot ng red underwear, paglagay ng barya sa loob ng sapatos ko. I think yung 20 pesos coin yung ginamit ko. Dalawa siya tigisa sa sapatos ko. So, yun. And hindi ako nagpa-picture kay Oble. Naalala ko nung upkat day ko, marami nagpapa-picture kay Oble that time. So, nagtaka ako, bakit nagpapa-picture yung mga ito? Confident ba sila na makakapasa? Pero yun, wala rin naman masama na magpa-picture kay Oble. Pero yun, pamahiin lang talaga siya. Meron pang iba, like, pagsuot ng red shirt, like, itong sinusuot ko ngayon. And pagpapatasan ng lapis sa isang upcut passer. And yung pagputo ng lapis pagkatapos ng exam. Pero yung last one, hindi ko masyado recommended kasi I would rather i-donate na lang yung lapis na ginamit ko for a good cost or patuloy pang gamitin yung lapis na ginamit ko during my upcut. Actually, nandito yung lapis na ginamit ko that time. Ito siya. So, nilagyan ko siya ng UP Cutie sa aking ginamitan ko ng pentel pen. And ito na yung ginamit ko talagang lapis for all my exams and including the DOST scholarship. So, yun din ang ginamit ko. And 1 hour before my schedule naman, 6 a.m. So, 5 a.m. nandun na ako. Pero okay lang yun dahil nagkaroon din ako ng time na huminga bago sumabak sa ilang hours na test. Nung natapos naman yung upcut, gumaan talaga yung loob ko kasi nagawa akong matapos yun. Pero nagkaroon lang ako ng ilang setbacks kasi nga may mga hindi ako nasagot ang mga tanong. It is actually okay to leave some questions blank if hindi mo talaga alam na tama yun or alam mo sa sarili mo hindi mo makukuha yun ng tama. Hindi ko lang sure kung ano yung magiging results if smart guessing ang gagawin nyo sa mga items na blank. But statistically, gagana naman daw yun. Kasi 1/4 or 1/2 ba yun ng mga answers ay i-deduct sa correct answers mo. So, yun. Kung mag-guess ka daw, may 1/4 chance ka rin naman na tama yun. Pero yun. About naman sa subtests, yung sa science talaga, yung main focus ko. Kasi, yun, hindi ko na-aaral siya masyado kasi nag-focus ako masyado sa math. And yun kasi yung sinasabi ng iba na super hirap. Like, ano, kasi nga, yung mga napapakinggan ko, math daw yung weakness nila. Pero nakalimutan ko, math nga pala yung favorite subject ko. Pero yun, kayo bahala kung ano yung weakness nyo, doon kayo mag-focus. Yun. So, I suggest na mag-focus sa mga senior high school subjects para dito. Yun yung madaming lumabas from your senior high school subjects. Doon talaga. And for my ups and downs, additional lang ito, but for those na may balak mag-apply din for scholarships tulad ng DOST, CHED, or sa kahit sa local government nyo, you also need to prepare like how you did for the UPCAT. Kasi big deal din naman ito kapag nakuha nyo. Marami ang benefits na marireceive. So, huwag nyo akong gagayahin na last minute na nag-review. Ayan. So, I wasn't able to fully review topics for my DOST exam dahil sumabay yung mga activities ko sa school. And katulad nyo, siguro may mga pasok na kayo and nagagawa nyo pa rin pagsabayan ang UPCAT review and along with other responsibilities. But in my case, I had time to at least skim notes and memorize vital formulas and concepts na kailangan ko. So, important din na hindi nyo na itapon yung mga notes nyo during your junior high school. So, thankfully na save ko siya, yung mga yun.
And for reference, minemorize ko yung math formulas from grade 8 up to grade 12. So, yung kino-cover nun ay basic na arithmetic, mga tips and tricks doon, algebra, trigonometry, statistics, calculus. Calculus, hindi masyado. Pero for the UST, mandaming lumabas na calculus. Yan, calculus 2 and 3. And for physics, I think meron din. And also for taxes, marami din, like the UPCAT. And for the science part, gas laws, stoic, and biology lang yung inaral ko. And ayun, thankfully I passed. And I believe na kaya niya rin yan na makapasa if gusto niyong talagang makapasa. Yan. Tiwala at effort lang. Ayan. Overall, just make sure to prepare well and give yourself a pat to the back, on the back. Dahil umabot na kayo sa point na ito ng inyong journey. And I know there might be some students dito na hindi STEM ang strand. I understand if overwhelming ang math and science concepts, especially if hindi na-discuss ito sa inyong senior high school. But then again, you can still have leverage over the language proficiency and reading comprehension. Yan. So, hindi matatapos ang inyong journey dito sa UCAT. No matter what happens, we shall accept whatever result we receive. So, ginawa nyo lahat ng best nyo, ginawa nyo ang kaya nyo to improve your skills, to learn. So, ayan. Be proud of yourself. Good luck on your journeys and I hope makita ko kayo one day sa UP. And nandun lang ako sa LB or whatever university you apply to. And if you want to ask me personal questions, okay lang din. Nandito sa slide yung contacts ko. And this ends my discussion. Thank you and good luck sa inyong lahat. Yan. So, thank you din, no, Patricia, for that detailed, no, and very inspirational, no, talk, no. Nakakatuwa kasi sabi ko gusto ko yung talk niya personal lang. Na personal talaga na yung experience, na ibig yung pagtatasa, no. Kaya pala kanina, no, yung estudyante ko nagpapatasa sa akin, hindi ko alam yung pamahiin na yon. Ako naman, sige lang, ganun. Yun pala, no? Akala ko dahil teacher niya ako, hindi ko naman kasi alam yun ng ganun, ano, kasi last day namin. So, yung mga ganun, no, sabi nga, wala namang mawawala kung gagawin mo yun, no, yung mga ganung pamahiin. And even yung mga sabi niya, yung sabi ko yung mga pinocus na subject, no, meron nga yung mga yung taxes, discounts, no, mga ganon, no? Even yung pag-time mo sa sarili, even yung tama, totoo yun, gusto-gusto yung sinabi mo na, yung magamit ka ng watch, no, yun, kailangan din natin talaga yan, no, yung analog watch, kasi hindi pwede yung cellphone, no, yun yung mga ilan sa mga tips yan, no? Personal siya na makakapag-explain nun, kasi siya yung recent passer, 'di ba? Siya yung talagang nakakaalam kung ano na yung system, ano na ba yung nangyari ngayon, paano nga ba talaga yung UPCAT journey niya. Okay? And I'm so happy na pinaunlakan tayo and nandito si Patricia to share yung kanyang journey. Again, thank you. Thank you sa ating dalawang speaker for today. Pareho silang chemical engineering. Yung isa si Miss Chika na graduated na, no? Papunta na siya sa second level, magbo-board exam na, pero nandito pa rin siya para i-share niya sa atin yung kanyang experience din sa UP. At the same time, si Patricia na magsa-start pa lang siya ng journey niya sa UP. O, di ba nakakatuwa na meron silang meron tayong dalawang na nag-share sa atin. Okay? So, again, ito lang, closing remarks ko lang. So, mag-share lang din ako sa inyo ng ilang mga reminders as program lead ng SET and Filipino instructor din naman ako. Okay? So, yun, part-time faculty ako sa De La Salle. And doon din ako graduate ng master's and licensed professional teacher ako noong 2017. Okay? Sige. So, ito lang, no? Again, sa ating mga nandito, mga enrollees, no? Yun nandito, especially yung mga participants natin na nandito sa Zoom, yung mga nanonood din natin ng mga enrollees kahit nandun sila sa Facebook page, no? Yung mga uma-attend ng ating Kipap Pre-UPCAT, lahat sila, no? Thank you na nandito kayo lahat. No, thank you at sana natutuwa, nasaya ako kasi nung binabasa ko yung feedback, masaya kayo sa the way magturo yung mga instructors kasi talagang hinire namin sila
na very dedicated doon sa trabaho na meron sila. So, very thankful kami. So, nandito lahat yung mga class picture natin. Marami pa yan na pwede nyo makita. Okay? No, may mga questions pa. No, ito yung post no from UP. So, UPCA 2026 applicants who have successfully submitted their online application and who have been confirmed by their school may already download the test permit from the application portal. So, read the email and follow all the instructions stated in the permit. So, ma-access nyo siya dito. So, again, no, just make sure nga, kagaya nga na sinabi ni Patricia, dapat ready ka. Lahat, dapat nadala mo na lahat bago yung UPCAT. Okay? So, isa din yun yung test permit. So, just make sure na na-access nyo yan or na-check nyo siya dito sa ating UPCAT 2026 online.up.edu.ph. Okay? So, eto naman, no, yung galing din sa UP, no, isi-share ko na lang din sa inyo personally para lang meron kayong idea. UPCAT tips, lahat actually 10 to, pero pumili lang ako ng mga magagamit nyo talaga. First, printed test permit. Again, kailangan po yan. Huwag nyo kakalimutan. A recent valid school or government issue ID. So, pwede yung valid yung school ID nyo, pero much better kung may government or any ID kayo other than school ID, mas mete din na dalawa, i-reserve nyo lang yon. Okay, meron kayong at least 2 sharpen, okay, and good quality pencil, okay? So, patasan nyo na kung kanino yung kakilalang nakapasa sa UP kagaya ni Patricia, naging remembrance niya pa. Naging lucky charm niya pa yung pencil niya hanggang ngayon. And of course, eraser. Tama yon, magdala kayo ng eraser kasi para hindi siya pabalik, yung babaliktarin mo pa yung ano mo, at least dalawa, nakahanda na. Saka minsan kasi may eraser na parang hindi maganda yung quality, nagmaman siya. So, maganda yan. Snacks, tama yung sinabi ni, gusto ko sabi ni Patricia, yung mga choco bar na lang, pampagising. Ganyan. So, dapat yun na lang yung meron kayo. A face mask and sanitizer, mas maganda din, meron din kayo niyan. Ano na rin kasi yan compulsory. And then, jacket optional. Bakit optional to? Kasi may mga rooms, again, hindi i-rooms tayo dito na may mga malalamig, no, na air condition, merong mga hindi. So, dapat comfortable kayo dun sa suot ninyo. Kung kaya parang naka-t-shirt, I think yung maayos na t-shirt, naka-polo shirt, tapos naka-pants kayo, much better. Tapos, magdala na lang kayo ng jacket for extra. Kasi, again, hindi nyo masabi kung yung room niyo may aircon o wala. Huwag din kayo maglo-long sleeve. Kasi kung maglo-long sleeve kayo, hindi din natin sure kung aircon yung pupuntahan ninyong room. Okay? Yung mapupunta sa inyong room. Dapat comfortable lang. Yung pwede sa malamig or hindi. Tapos magdala na lang kayo ng extra. Okay? Huwag din kayo sleeveless. Alam ko hindi yun applicable. I think much better, mas safe, kung mag-pants na lang kayo, magpantalo na lang kayo. Okay? Yun na yung pinaka, doon. Wag na lang tayo, alam ko gusto natin maging fashionable kasi magpupunta tayo ng UP, pero, again, mas prioritize natin makapag-take tayo ng exam. Okay? Sige. So, avoid bringing unnecessary items during the exam. Yung cellphone, smartwatches, okay, calculator. So, yung ordinary lang na watch ha, yung talagang magte-test lang talaga sa inyo. Alam ko bawal din yung watch talaga na parang smartwatch, hindi din pwede yon. Okay? Okay, next. If you're traveling with a companion, pwede nyo iiwan sa kanila yung mga gamit, yung mga dagdag na gamit. Oo, pero kung yung cellphone kasi alam ko may I'm not sure, no? Depende ka yun kasi isa sa proctor kung ipapalagay lang sa tabi yung bag nyo or pagsasama-sama sa isang lugar. Okay? Pero basically, talaga ayan, yung nandito yung know what to bring, yan lang yung dapat meron kayo sa inyo. Okay? Next. Wear comfortable clothes. Yan nga yung sinasabi ko, comfortable lang, yung mga ganyan lang, no? Pants, ganyan, no? Iwasan natin mag-shorts or mini-skirts. Huwag din siguro masyadong mahaba. Siguro lang talaga, yung talagang pangsakto lang, okay? Arrive at your test center early. So, sa morning, 6 a.m., tama yun, 5 a.m., nandun ka na. Kasi pag sinabing 6 a.m., 6 a.m. start, dapat 6 a.m. nakaupo ka na.
Okay? Or 12 p.m. for the afternoon session. So, dapat tinatansya nyo na yan. And remember ha, upkat yan. So, for sure, maraming taong pupunta. So, talagang agahan ninyo. Kung mag-grab, dapat mag-book na kayo agad kasi baka maraming mag-book din sa lugar na yan. Baka biglang mag-traffic, we really don't know. So, dapat talaga ano na kayo, agahan ninyo ang punta dyan hanggat maaari. So, yun. At least 1 hour before nandiyan na kayo. Bakit 1 hour before? Kasi para nagpapahinga yung mind mo. Hindi ka nangangarag. 'Di ba? Hindi ka na-stress. Kalmado ka lang. Ganon. Tapos, ayun din, dapat nakapag-snacks ka na, nakakain ka ng rice. Dapat rice talaga. Okay? And then, ito yung isa din sa sinabi ng UP, submit the requirements after the exam. Ito daw, after ng exam. The Form 1 and Form 2B must be filled out and submitted completely by visiting the UPCAT 2026 online application. Okay? So, yan naman kailangan. A certified true copy of your complete grades for grade 8, tama yung sinabi ni Patricia, 8, 9, 10, and 11 in hard copy must be submitted to the UP Office of Admission located in UP Diliman, Quezon City. And these requirements must be fully submitted by August 25, 2025. Okay? So, kailangan masubmit nyo iyan after ng inyong pag-take ng UPCAT. So, dapat maasikaso lahat yan. Okay? So, again, so yun lang ang dapat niyo. Kung may mga kung gusto niyo itong balikan, itong mga sinabi kong reminders, just check lang yung kanilang website. Makikita nyo naman lahat ito. Okay? Sige, so ito lang no, as an end lang ng ating program. So sabi nung graduation speech, no, dalawa, yung medyo makabuluhan or very essential na sinabi. No? And then I want you to, to remind yourself about it. Sige. Ito, di ba future, gusto natin maging future isko at iska ng bayan, no? Pero ito yung mga sinabi nila, no? Sabi ni Jessica Soho, kilala naman natin yan, award-winning broadcaster. So sabi niya, ano ngayon kung UP ka? Kapag may nagsabi yan sa inyo nito, huwag ma-trigger. Sabi, don't take it as an insult or as shade, but a gentle nudge, challenge, or reminder na yes, UP tayo, what a blessing, but it's also a responsibility. Maging karapat-dapat na scholar ng bayan. Okay? So parang yan, i-challenge mo yung sarili mo. Pag once na nakapasa ka sa UP, nandiyan na tayo. Ngayon pa lang, pag nandun pa lang yung mindset mo, dapat, pag sinabing UP ka, take it as a challenge. No? Opportunity mo yan para maging karapat-dapat kang maging scholar talaga ng bayan. Okay? So, dapat i-challenge mo yung sarili mo na mas galingan mo pa. Hindi lang sapat na nakapasok ka sa UP. Mas galingan mo pa sa iba't ibang aspect. And to sum up, no, yung sinabi ni Vico Soto, no, ang ating mayor ng Pasig, no, sa naman niya, speech din niya sa recognition rights naman ng UP engineering class. Sabi niya, hindi sapat na magaling ka. Dapat mabuting tao ka. Ang tunay na tagumpay, hindi lang yung mataas ang sweldo o kilala ka. Kung yumaman ka pero may tinatapakan kang iba o galing sa nakaw na ang yaman, tagumpay ba talaga yun? So, di ba, yun din, no? Dapat, hindi ka lang magaling sa academics, no? Hindi ka lang matalino, no? Hindi ka lang sapat as UP, dapat mabuting tao ka rin. May empathy ka rin sa mga mamamayan. Yun yung sinasabi niya, you're willing to serve the country in different aspect. Okay? May at some point in your life, gusto mong bumalik sa bayan. Kaya nga, scholar ng bayan. Kasi babalik ka rin sa bayan. At yun, gusto mong mas lalo pang galingan para sa kanila. Okay? So, thank you again for that. At before we end, so mag-open na tayo sa ating Q&A. Sige nga, sino may mga question dito sa atin para sa ating mga speaker and about dun sa mga share nila? Okay. May nagtanong po dito. Pag ganito, guys, halimbawa, paano po pag hindi naipasa yung grades? Wala po kasi mag-aasikaso. I think kailangan nyo siyang gawan ng paraan. Oo, kailangan talaga na may mag-asikaso ng pagpapasa ng grades, no? Hindi pwedeng sabihin na walang mag-aasikaso. So, at least meron talaga.
Okay lang po ba printed copy yung grades? Kung ano yung hiningi, yun po talaga kailangan ng ibigay. Okay? Pag sinabi, alam ko sinabi doon hard copy, so talaga dapat hard copy. Kasi ang reason behind it, ang alam ko is para maiwasan talaga yung mga nandadaya na mga nandadaya or mga fake, no, na kung tawagin natin. Lalo na ngayon, no, laganap na yung AI. So talagang hindi talaga nila aanuhin yung ah, soft copy lang. Okay, anyone? May mga tanong pa? Hello, I'm this. Okay. Ayan, may nagtanong sa'yo, Patricia. Any tips po para sa mga magte-take ng morning schedule? Okay. Yeah. So, hello po. Nasagot ko na rin po siya dun sa comments. So, bali ang tips ko for morning session ang schedule ay sleep early. Kasi maaga ang gising nyo para doon. Mas okay if mga 8 or 9 p.m. tulog na kayo. If gigising kayo ng mga 3 a.m. Ang arrival time nyo dapat ay mga 1 hour before para may time kayo na mag-relax and mag-ikot-ikot sa Yes. area. Kasi maganda rin ang na makapag-relax Oo. kayo. Yan. Para Hmm. kalmado ang isip nyo before the exam. And important yung breakfast, kagaya ng sabi Yes. kanina. And if gusto nyo talagang mag-insert pa ng info sa utak nyo, pwede nyo yun gawin during yung biyahe nyo. Pero not recommended kasi ma-overwhelm lang ang utak nyo. So yun, focus lang talaga kayo sa pag-relax. Yun lang po. Okay? Sige. Next. Ma'am, kailangan po ba sa UP Diliman ipasa yung grades? I'm not really sure. Siguro kindly check na lang yung mismong link once na open na. Kasi 'di ba after UPCAT, no? Pero ikaw ba, Patricia, saan ka nag-send ng mga ano mo, grades mo? So, bale sa UP Diliman po siya sinabit. Yung school Okay. ko po yung nag-mail personally dun Ah, sa UP po. So, sila na po yung bahala sa processing noon. Pero, if kayo po yung or yung student yung magpa-process noon, pwede sigurong ipa-LBC sa mismong address ng UP Diliman. So, yun po yun. okay, good. Actually, tama yon. May ibang school kasi na sila talaga nagpa-process. Okay, buti naman sinabi ni Patricia. May ibang school kasi may nagtanong dito, ma'am, paano po iyon? Mag-a-apply din ako sa ibang university. Tapos, kailangan din yung copy ng grade. So, I think, pag ganito, yung mismong try mong i-approach muna yung school mo, yung mismong kung saan ka nag-aaral ngayon senior high, kung sila ba yung magpa-process. Okay? Alam ko sila na ang tanong mo kung pwede sila mag-duplicate ng copy. Ganon. Kasi ang alam ko, pwede naman eh. Depende dun sa hihingin. Okay? Next. How long, ayan, kailan po ba, meron pa dito, ano pong magandang snacks? Yung sinabi no, snacks lang talaga ng mga choco bar, no, mga pampagising. Tama, di ba? Yung mga ganun lang. Oo. Wag din yung sobrang nakakauhaw. 'Di ba? Yung kasi iinom ka ng tubig noon. Tapos eh 'di ba, iniiwasan nga natin magpunta tayo ng CR kasi kakainin din yung oras natin. So, yun ang tama naman ako, 'di ba? Patricia. Okay? Next. Oh, ito, wala po bang break time during exam po, Pat? Bale siguro merong mga a few minutes in between kasi Hmm. magbibigay ng extra instructions before mag-start yung next subtest and before. So, ayun, may time kayo na huminga ng konti pero wala kayong, siguro naglalas lang siya ng mga 5 minutes then proceed na agad sa next subtest. Okay, tama, tama. How long should I take to answer the exam po? Kasi nung nag-mock test po tayo, only took 2 hours and I don't know if that's okay. So, ano, no? 4 hours yung allotted time, tama? 8, tama. 4 hours din yon. Okay? So, yon. Um, alam ko online na lahat ng application ngayon sa UP. Hmm. Watching with my cousin who's taking the UPCAT in his first batch per schedule. May 2 questions siya, sabi niya, Pat. Is there gonna be a different in subject per subset or pare-pareho lang? Different
gonna be different in subject. Kung tanong niya if may benefit or good luck daw kapag may pinsan. Not sure sa differences in subjects. Pero if you mean yung mga subtopics, halimbawa for science, ang included dun ay biology, chemistry, and physics ang pagkakatanda ko. Pero mayroon din a bit of astronomy. Yun. So, magbabase lang din sa junior high school din. And Okay, for oo. math, ayan, wala naman atang, ano doon, siguro Ah, calculus yung, ano, ah. So parang ano and lang if you siya, have question, science, math, language proficiency, and reading comprehension. Tama? Yun yun po, lang. yun nga. Oo. And Mm-mm. English and Filipino po dun sa ano, Oo. different subject. Tama, English and Filipino. Tama yung question daw. Meron bang, halimbawa sa math and science, may mga Filipino questions doon? Yes po, hati po talaga siya na Oo. pantay po. Opo. Tama, di ba? Hindi siya English yung question niya. Kahit sa math and science, naka-Filipino. Tama ako, no? Ay, Oo. for math and science, English lang po siya. Pero dun po sa Okay. lang prof and reading pantay Language. po Okay. yung pagkakahati. Okay. Okay, pantay. Okay. So, yun. Okay po. Clarify natin, no? Clarify sa language proficiency and reading comprehension, meron tayong English and Filipino. Okay? So, pantay po iyon. And then, sa math and science, ayun. Yun yung parang hindi mo mababalance eh. Kung ano talaga yung scope niya, 'di ba? Kung ano yung ano, sabi nga ni Pat nung time niya, dalawa lang yung calculus. But hindi natin masabi, no? Pero kaya nga applicable din yung mga binigay na tips ni Mr. Chika talaga din kanina. Okay? And tanong niya if may benefit or good luck daw kapag may pinsan o kapatid na UP student. Actually, wala namang makakapagsabi niyan kasi it's more on your grades talaga. Kung yung grades mo talaga ay um, pasok din and nakapasa ka din doon sa exam. Okay? Fail to make an application pa hindi naabutan yung deadline po ng application. So, is there any possibility na on-site application po ako sa UPB? Parang on-site, may on-site pa ba? Parang hindi na siya kailangan kasi meron lang deadline yung application eh. And matagal na yung deadline ng application niya. So, kailangan, kasi inaayos din kasi nila yung testing room. 'Di ba? So, yung testing room dapat okay na. Mhm. So, yon. So, anyone? Meron pa po ba? Meron pa? Meron tayong tanong kay Mr. Chika, mga ano pa? Marami po bang word problem sa UPCAT or ilan-ilang lang po? Ayan, may tanong. Marami bang word problems? Ayan, so in our batch, marami yung mga word problems. Kasi lahat ng nasa math and ano, word problems sila lahat kasi sentence form yung mga questions. So, need mo rin na maintindihan kung ano meaning ng mga terms na ginagamit doon. And sa lang prof and reading comprehension, word problems talaga lagi sila and for the science also. Pero yun, sa math, maraming ano. Marami talaga. Hindi mawawala talaga yun. Okay. Any tips po sa panghuhula? Grabe naman sa panghuhula, no? Mama, Mr. Chika, ano kaya ma-share mo dyan? Sa, any tips daw sa manghuhula? Okay, hello. So, sa panghuhula, I think the best thing to do first is eliminate mo muna yung obvious na mali. Like, kung may choices na obviously mali, edi tanggalin mo siya agad para higher probability na makuha mo yung tama. Tapos, Oo. ano rin, maybe look at the question. Minsan may clue kasi sa mga tanong na mismo. Kahit sa other questions. Mm. Tama. As mo rin yun. Tapos, if if you have a first guess, stick ka na doon. Like, I think Oo, may studies that show na yung first instinct po, yung often yung tama. Lalo na kung tama. familiar ka sa topic, ganun. Oo, tama. Last resort mo talaga is yung laser technique. Kung hindi mo talaga alam, piliin mo na lang yung isang letter. Ako,
like, minsan kasi gumagawa rin ako ng questions for review. May tendency ako to put the answer sa B and C. So, I think kung magle-laser technique ka, dun ka sa gitna, either B or C. Pero isa lang. Pili ka ng isa. Wag mo siyang i-mix. Mm. Okay, tama, no? Galing, galing ni Miss Chika, no? Totoo naman din kasi yan. Ako din gumagawa ako ng test eh. Pero alam mo ako kasi A. Yung nalalag. Pero depende nga yan, no? Oo, pero yung mga ganun. Galing naman sinabi ni Miss Chika. Yung dapat follow yung instinct. Totoo yun. Oo. Piliin nyo yung pinakamahabang sentence. May nagsabi dito, oh, totoo. O kaya yung mga terms na, ano to? Ano ba tong terms na to? Tapos yung pala yung sagot, no? May mga ganun, lalo na sa sa, pero minsan, ano din siya, tricky din siya sa language prof and reading comprehension eh. Okay? Sige, sunod. Need po ba mapasa yung math kahit medfield po? Oo, kailangan mapasa lahat ng parts eh. Hindi lang sa, hindi lang Filipino, ay sorry, hindi lang language prof, lahat talaga. Okay? Parang paulit-ulit tayo dito. Regarding po sa reading comprehension, how long the text would be po? Depende siya. Depende yung gaano kahaba. Pero sige nga, Pat, anong experience mo sa, ano? Sabi nila, mas mahirap daw yung binibigay namin. Yun nga po. Pero for the reading comprehension, may times na 4 paragraphs ang binibigay or isang buong kwento talaga siya. So, ang mabibigay ko lang ng advice, basahin nyo muna yung tanong, then bago nyo basahin yung passage or yung given na text. Kasi if uunahin yung basahin yun, tapos hindi nyo naintindihan kung ano yung hinahanap mo, mag-aaksaya ka lang ng time. So, basahin nyo muna yung question bago magbasa ng passage. Yun po. And Okay. if, siguro mas mahaba po talaga yung mga binibigay sa mga review kumpara sa UPCAT. Which is Siguro para good. ma-desensitize na kayo, ganun. Para Oo. isipin nyo, ay, siguro parang mas basic tong UPCAT kumpara ng review. Mm, Ganun. tama naman yan. Kasi reading comprehension yun eh, di ba? Tinetest nga talaga yung ability mo. Pero ako as a ano no, as a, yun nga, reading, nagtuturo nga ako ng language. Talagang read nyo muna yung text, ay yung question. Kasi yung, yung depende nga sa subject yan. Tama yung sinabi ni Ma'am sa chika kanina, no? Kasi science and math, read mo muna yung question. Kasi para hindi ka nga naman ma-overwhelm dun sa mga choices. 'Di ba? So tama 'yon. Yung tama yung sinabi ni sa chika. You need to read the question muna. Kahit sa language proficiency eh. Much better na i-read mo muna yung yung question. Kasi na-overwhelm ka, mas naguguluhan ka pa. 'Di ba? Kasi pagka saka nag-suspend ka pa ng more time. Pero kasi dito sa reading comprehension, no. Read the question mo ay yung choices muna. Okay? Ay yung question muna, yung choices itself. Tapos saka mo balikan yung passage. Para alam mo kung ano yung skip mo, ano lang yung dapat mong i-focus. Okay? So, yun lang yun yung depende po siya ha. Okay? Yung sinasabi natin, no? Pag English, ay pagka math, science, talagang focus ka lang doon sa question. Question, tas choices, no? Dito kasi sa reading comprehension, again, mamaya, silipin mo muna yung mga questions and choices, balik ka sa text. Ganyan. Kasi hindi mo naman nasasabi talaga. Okay? So, yun. For recon po, may probability mo bang makakuha ka pa rin ng first course? Any tips po kung gagawa ng essay for recon? What will be instruction? Okay, for recon, may probability po bang makuha po pa rin yung first course? Meron, alam ko, may probability ka pa rin naman makuha yung first course na gusto mo eh. No, may mga ganun, dahil DPWAS, no, may pagkakataon, basta merong mga slots na magiging available. Okay, yun din, may mga pagkakataon na may mga students din tayo, DPWAS sila at first. So, okay lang din yun kung DPWAS kayo, mag-wait kayo kasi malaki pa rin yung chance ninyo na makapasok at magkaroon ng slots sa UP. Okay? So, yun. Tandaan pala, hindi ko ata nasabi kanina, no? Bawal po ang calculator. Okay? Yun. Kasi may nagtanong din dito, bawal ang calculator anything. Hindi kailangan ipakita yung solution. May nagtanong din. Okay, no? Sagot lang, no?
No, hindi kailangan ng solution. Kung gusto mo blankot na mental ano ka lang go kung kaya mo. Aabot siya ng 100 items. Yes. Aabot siya. Kasi lalo na sa reading comprehension and siguro nasa 200. Kung di po, you know po ba kung gaano karami nakapasa ng nakarang UPCAT? Um, hindi pa namin maano yung mga nakapasa. Pero, kasi nagbabago din siya no? Hindi pa nabigay yung final range talaga ng mga nakapasa. Kasi, fina-finalize din yung mga DPWAS. Okay? Oo. Directly towards daw. Kay Ma'am sa Chika may tanong. Is it really hard talaga to take units in, ano to? SAIS? Ano to? When it comes to upper years? I've been planning on my pre-enlistment but because of what happened in LB on their AMIS, it's been a losing chance na. Okay. Meron, sorry. Um, Isip. I Alam niyo think po ba to? parang yun po ata yung same sa CRS sa amin. Okay, sige po. Parang sa inyo daw directly Sige po, go. Opo. So, I think yun po yung pagpipili ng classes. So, yeah. Totoo yun. Pag nasa middle year ka, like third year or second year, mahirap kumuha ng slots talaga. Kasi, prior nila yung freshies and yung graduating students. Yung freshies, may early registration kasi sila eh. Tapos yung graduating, for example, like PI 100, graduating talaga yung tinatanggap. Ganun. Pero for CRS yun, I'm not sure kung ganun rin yung sa SAIS. Ah. Actually, I think sa Kaisang University siya. Actually, hindi lang siya sa UP. Kasi ang mga freshie, no, pagpasok nila, okay na yung, nila, units, yung course, no. Pero pagdating na kasi ng upper year middle talaga, parang medyo hinahayaan sila. I think kahit sa ang university, medyo ganun talaga ang system. So, tips for memorizing the formula, nahihirapan daw siya, no? Yung iba kinakanta yan, no? Paano mo memorize, Patricia? Siya kasi yun nga, ini-index card niya. Yun yung sinabi niya sa akin, Ako kasi mas naniniwala ako, mas na-memorize mo talaga pagka index card pa rin kesa yun sa screen. Iba pa rin yun. Siguro ang akin, sa mga ganyan na parang 3 days na lang, follow yung advice ni Miss Chika, avoid muna natin yung social media. Totoo yon. Messenger lang, kasi messenger means of communication yan Pero, para mag-focus ka dyan, kasi marami kang iniisip, totoo yun, hihintay mo yung reply ng barkada mo. Ikaw din naatat ka mag-reply sa kanya, focus ka lang muna. So, medyo doon din, pag mas marami kang iniisip. Again, kung kaya 70-30, 70 sa UPCA, 30 sa school. Mhm. May timer po ba sa answering ng question in English din saka po may Filipino? Hindi. Alam ko, di ba English-Filipino walang time, halo silang sasagutan? Basta language and reading comprehension. Tama ba, Patricia? Okay. So, hiwalay lang yung language proficiency and reading comprehension. Okay. So, yun na lang, no, ang lahat ng pwede nating ma-accommodate, no? Dami na nating nasagot. No, thank you. Pero sige, final words na lang from Patricia. Sige. Meron ka pa bang last na pwedeng i-share? Pwedeng sabihin, gano'n. So, ayun po. Good luck na lang sa inyong journey. So, I know lahat kayo ginawa niyo yung best nyo, nakapag-prepare kayo in the best way you can. So, magagawa nyo na lang ay hope for the best na makuha nyo yung gusto nyong program and campus. And if hindi man kayo pala rin na makapasa, marami pa ring ways na pwedeng makapasok sa UP. So, research na lang kayo about that. And, ayun, good luck na lang. Okay, si Miss Chika naman. Congrats, Miss Chika, no? Congrats sa ating newly grad, no? And then, sige, final words. Ayan. So, for me naman, yun talaga yung mindset ko. You don't need to know everything. Kasi we have a tendency na magpanic, tapos di tuloy tayo nakakapag-aral. So, para kalmado lang, ayun. Just know na if you study just one more topic, magi-increase yung chance mo to pass. It's really helpful na para hindi ka mag-panic. Ayun. So, yeah. Okay. Do your best. Good luck. Okay. Thank you.
Thank you. And that's bring us to the end of our UPCAT final coaching session. So maraming salamat sa inyong lahat for staying with us today. So we hope you leave this session feeling more prepared, no? Prepared, no? And hindi naman sa different aspect, no? Mentally, no? Physically, and more confident and more empowered to take on the UPCAT. And remember, it's not about being perfect. Totoo nga naman. It's about showing up with focus, resilience, and believe in yourself. So, to our K-pop coaches and our successful passer, thank you for your wisdom. Thank you po sa inyo and your strategies and for proving that with dedication and the right mindset, passing is possible. And to our future scholar ng bayan, trust your training, no? Manage your time, okay? Breath through the pressure and give it your best shot. You've already come this far and we've all rooting for your success. So padayon future, isko at iska ng bayan. So laban lang, keep up pips. And kita kits no sa UP no, makita niyo si Patricia, makita niyo si Ma'am sa Chika, nandiyan lang yan sila and you can contact them, contact us if you need anything. Okay, maraming salamat po sa pag-attend sa aming program for today. Okay, sige, bye-bye. Thank you din. Okay, thank you sa lahat. Thank you na lalong-lalo na sa ating mga enrollees, no? Yung program enrollees. Okay, nandito pa rin kami, no? Pwede niyo pa rin kami i-chat, no? Buhay na buhay pa rin ang FB page natin. Ay, FB group natin. And sa mga crash course enrollee, nandito lang. Okay. Sige. Bye. Bye. Ingat. Thank you. Good luck padayon sa lahat.